Yes, so magandang gabi po ulit. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Magandang gabi. Happy Sunday evening. Welcome po sa ating daily devotions ng Touchy Life Christian Church. Tayo po ay nasa Isaiah 33, verse 13 to 14. So, Happy Mother's Day po sa lahat. Tayo po muna ay sama-samang manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, sa patuloy na biyaya ng buhay, kalakasan at karunungan na patuloy mong binibigay sa amin, Panginoon. Samahan niyo po kami sa gabing ito sa akin na mangunguna sa pag-aaral. Gabayan niyo po ang pamilya ko, ang mga mahal ko sa buhay at mga kapatid ko sa Touching Lives at makakakita ng aking live. Gabayan niyo po kami, Panginoon, sa patuloy na pag-aaral. Kayo po muna, tinataas po namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Yan, magandang gabi po ulit. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay. Siyempre, sa mommy out there, sa mama ko, at sa lahat ng ina, no? Ang dami. Mahirap mag-isa-isa. Pero yun nga po, tayo po ay nasa talata 13 to 14. Pero balikan natin ang ating pag-aralan kagabi. Natalakay natin ang verses 10 to 12 na tumutukoy sa chapter 10, kilos ang Diyos, no? Ang pagkilos ng Diyos na ito ay magpapakita ng kanyang kapangyarihan. Kanyang kalikasan ay may papakita dito sa bahaging ito. At ito ay tumutukoy sa kanyang katangian. So sa verse 11 naman, walang tibay ang plano ng tao, no? Na hindi o walang patnubay ng Diyos. So again, ang patnubay, ang basihan natin kung ito ba ay matatag, no? Siyempre, ang Panginoon pa rin po ang papahintulot nito at kalooban pa rin niya dapat ang masunod. Subalit, minsan nangunguna ang ating kagustuhan, no? Sariling kagustuhan. Kaya nga sinabi sa chapter 11, walang kabuluhan ang mga plano ninyo at ang mga gawa ninyo ay walang halaga. Magandang gabi, Ate Alma, sa Ornido Family. Magandang gabi po. Salamat po sa inyong pagsama. Walang tibay ang plano ng tao kung wala itong patnubay ng Diyos. At sa verse 12, madudurog kayo tulad ng mga batong sinunog para gawing apog. Kayo'y magiging abo na parang tinik na sinunog. So ito ay paghatol, no? Paghatol sa mga hindi nanampalataya at hindi sumunod kay Yahweh. Tayo ay patuloy na pinapaalalahanan dito na tayo ay manumbalik. So sa verse 13, tayo ay magpapatuloy. Kayong mga nasa malayo, pakinggan ninyo ang mga ginawa ko. Kayong mga nasa malapit, kilalanin ninyo ang kapangyarihan ko. Sa King James Version, hear, ye that are far off, what I have done, and ye that are near, acknowledge my might. Sa talatang ito, mga kapatid, ay may tema ito ng maliligtas ang mga sumusunod sa Panginoon, no? Sumusunod ng tama at hindi mga gumagawa ng kasalanan at pagsuway. So, pahayag na ito ng Diyos ay tungkol sa mga nasa malayo, no? Hindi lang din, ito'y tumutukoy din sa mga hindi sumusunod sa Panginoon. Dito ay pinapahayag ni Yahweh ang kanyang otoridad at kadakilaan. Ang sinabi niya dito ay pakinggan ninyo ang ginawa ko. Dito ay tumatawag sa malayo, tinatawag dito ang mga taong nasa labas ng Israel, no? So, kapwa usaping geography at spiritual. So, sa konteksto nito, ang malayo ay maaring, yun nga, tumutukoy sa mga bansang nakapalibot sa Israel. At ito ay nagbibigay diin sa soberanya ng Diyos at ito ay tumutukoy din, siyempre sa lahat ng tao at hindi lamang sa bansang Israel. Sa kasaysayan, sinasalamin nito ang panahon kung kailan ang imperyo ng Assyria ay isang nangingibabaw na malakas na puwersa. Alam naman natin na may banta ang Assyria na sakupin ang Judah at dito at ang pagkilos ng Diyos ay sinadya upang maging isang patotoo sa lahat ng mga bansa. Sa Biblia, ito ay sumasalamin sa tawag ng mga hintil na makikita sa mga talata tulad ng aklat ng Isaiah 49 verse 6. Sinabi sa akin ni Yahweh, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipapagawa sa iyo bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang
na labi. Gagawin din kitang liwanag sa mga bansa upang ang buong daigdig ay maligtas. Kung saan, ang pagliligtas nga po ng Panginoon ay pinalawak hanggang sa dulong panahon, no? Dulo ng mundo, no? Malawak ang tinutukoy dito. At dito nga po ay naglalarawan ito na ang misyon ng bagong tipan sa mga Gentiles o mga hintil na makikita sa aklat ng gawa, no? Sa 13 verse 47 sinabi dito, ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon, inilagay kitang liwanag sa mga hintil upang magdala ng kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. So tumutukoy po ito sa tumutukoy rin ito sa kasalukuyang panahon natin na sa darating ng araw ng Panginoon, sa mga tao na hindi sa kanya nanampalataya at sumunod, ay magkakaroon siyempre na ang paghatol. So ito ay yung mga malalayo o hindi kumikilala sa Diyos. So mga taong dinidisregard ang mga katuruan, ang mga utos at mga mensahe mula sa kanyang sulat, no? Sinasabing naniniwala sila sa Diyos pero baka Diyos-Diyosan ang kanilang pinaniniwalaan. So magkaiba po 'yun, no? Maalala natin yung kwento nung kay Elijah na yung sa bundok ng Carmel, tama, Carmel yata yan, yes, tama. Tapos yung kay Baal, no? Yung mga propeta ni Baal na ilang oras na ay wala pa ring nangyari, no? Kasi nga pinaniniwalaan nila si Baal pero wala naman talagang Baal na nag-i-exist. Pero ang Diyos ni Elijah ay nagbagsak ng apoy. So nagpapakita na ang tunay na Diyos ay ang lumikha ng lahat. Yan. So walang ibang Diyos. Yan. Kung saan ang pagliligtas ng Diyos ay mas pinalawak, mas pinalaki. At dito, ang pariralang kayo ay mga nasa malapit ay isang utos mula kay Yahweh na mas kilalanin ang kanyang katangian, kalikasan, at ito ay tumutukoy siyempre sa mga taga-Juda at Israel. So, kahapon ay natalakay natin ang tungkol sa pagkilala sa kanyang kalikasan, sa kalikasan ng Diyos, kung sino siya sa verse 10 po ito, no? So, ang salitang malapit ay tumutukoy sa mga tao nga sa Israel. At dito ay malapit na pakikipagtipan sa Diyos. So, ito ay isang panawagan para sa kanila na kilalanin at pagtibayin ang kapangyarihan at otoridad ng Diyos. Ito yung ito yung malalim na pagkilala, malalim na relasyon mo sa Diyos at para mas makilala mo lalo yung katangian ng Diyos, no? So ibig sabihin wala kang ibang masasambahin kundi ang Diyos kasi mas nakikilala mo na totoo siya, no? Unlike yung mga nasa katang-isip lang ng mga Diyos-Diyosan na hindi naman na kahit anong gawin mo ay ikaw lang yung justify pero wala naman talagang existing. Yan. Ito ay isang panawagan para sa kanila na tayo ay ganoon din sa kasalukuyang panahon, panawagan din natin na tayo ay magkaroon ng mas malalim na relasyon sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-aaral, pamamagitan ng patuloy na pagbabasa, no? Talagang oras ang kailangan, panahon. Naalala ko tuloy, sabi ni Pastor Dom, 30 minutes a day magbasa-basa ako. Pero ngayon po, ang nangyayari is every paggising, after lunch, tapos before ng devotion. So 3 beses na, no? So nakakatuwa kasi adjustment, naging habit na. So nasa routine ko na siya. So ito po ay hindi ko sinasabi para ipagmataas, no? Ito po ay binabahagi ko kasi napakahalaga po, no, na sa aklat ng Isaiah ay alala sa atin na tayo ay sa Panginoon lamang magtiwala. Sa Panginoon lang tayo sumamba. Pero paano nga natin gagawin yun? Siyempre, sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral. No, hindi porket nabasa natin yung buong Biblia, ay tapos na, no? Hindi po ganoon 'yun. Kasi possible nakalimutan mo na yung iba. So kailangan mo siyang aralin na may pag-uunawa. So magkaiba kasi yung aral na walang kasamang unawa. Magkaiba rin naman yung aral na may unawa pero walang paglalapad sa buhay, 'di ba? So dapat kumpleto. So ang konteksto ay ng kasaysayan ay nagsasangkot sa agarang banta ng pagsalakay ng Assyria
kung saan ang kapangyarihan ng Diyos ay pinapakita ng na mahimalang pagliligtas sa Jerusalem. At ito yung mababasa natin sa Isaiah chapter 37 sa mga darating na pag-aaral. Sa kultura, ito ay isang paalaala ng mga obligasyon sa tipan ng Israel na sa Diyos lamang sumamba at magtiwala. Maalala natin na marami silang sinamba, no? Previous 32 verses, yung ibang mga bansa, siyempre ang Israel ay mas tumangkilik sa ibang mga hukbo o mga kalakasan o puwersa. Tinanggihan ang o tumalikod doon sa ino-offer na tulong o proteksyon ng Diyos. So ito rin ay sumasagisag sa tawag na kilalanin ang otoridad ng Diyos. Ang Panginoong Hesus ay makikita natin, no, sa Pilipos 2 kung saan ay luluhod ang lahat upang ipagtapat ng bawat dila ang kanyang kalikasan, no? Ibigkasin kung sino ang tunay na Panginoon. Sa theological, itinuturo nito ang pangangailangan para sa personal na pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos. Madalas, hindi natin nauunawaan ang mga sitwasyon. Bakit? Kasi hindi nga natin kilala ang kalikasan ng Diyos. Ano nga ba ang kakayahan ng Diyos? Ano nga ba ang kapangyarihan ng Diyos? Sino nga ba siya? Ano nga ba yung control niya sa atin? Actually, lahat. No? Kontrolado po lahat ng Panginoon. Lahat ng sitwasyon, lahat ng nangyayari sa buhay natin ay kontrolado po ng Diyos. So, tandaan natin na ito ay paulit-ulit na tema na sinasabi or binibigkas dito o pinapahayag ng buong Biblia. So, gaya ng Deuteronomy chapter 4:35, ang mga pagyayaring ito ay pinakita niya sa inyo upang maniwala kayo na si Yahweh ay Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. So, yun yung Elijah, no? Ito ay pinakita hindi para magmilagro dahil sa tao, kundi magmilagro, ipakita ng Diyos ang Kanyang kapangyarihan. So, marami ang pikit-balikat pa rin, denial pa rin, no? So tayo po ay pinapaalalahanan dito sa mga malalapit. Ito yung mga tinukoy dito yung within the Israel, no? At yung mga malalayo. Ang mga Israel ay dapat nilang mas kilalanin ang Panginoon. So sa panahon natin, ito yung mga mananampalataya, mga nag-aaral, na mas dapat maunawaan natin kung ano ang katangian ng Panginoon. Hindi kung anong katangian natin, no? Na ikatutuwa ng Panginoon. Dapat tayo ay mas magpatuloy. Ganon din sa malalayo, ito yung mga taong hindi kumikilala or sumusuway o tumatalikod sa Panginoon. So pinapaalalahan tayo na tayo ay sa Panginoon lamang sumamba, no? At magtiwala. Ito rin ay sumasagisag sa tawag na kilalanin ang kanyang otoridad, lalo-lalo na siyempre ang Panginoong Hesus. Sa pagtatapos ng talatang ito, ay isang pagtawag o isang pagpapaalala na dapat natin kilalanin ang kanyang kalikasan. Tawag sa lahat na magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod at pag-aaral ng kanyang salita. Hindi lang sa pagsunod at pag-aaral, kundi ito'y pagbabahagi rin, no? Tayo ay mas yung ikwento natin ang Panginoon, ibahagi natin kung sino siya. Para lalo na sa mga taong nawawala ng pag-asa. So, kompleto ang Biblia, kaya nga nabuo ito upang maging gabay natin dahil ito ang ating magiging sandata sa araw-araw. At para ito ay mapagbigay tayo ng kaluguran at kapurihan sa Panginoon. So, pinapaalala ng Diyos na walang ibang Diyos kundi si Yahweh lamang na dakila at makapangyarihan. Sa verse 14, nanginginig sa takot ang mga makasalanan sa Sayon. Sabi nila, parang apoy na hindi namamatay ang parusang igagawad ng Diyos. Sino ang makakatagal sa init na iyon? Sa English version, King James, the sinners in Zion are afraid, fearfulness hath surprised the hypocrites. Who among us shall dwell with the devouring fire? Who among us shall dwell
with everlasting burning. So alam naman natin, no, pag binasa pa lang natin, alam na natin tinutukoy dito. Siyempre, ang ayaw natin puntahan bilang mananampalataya na walang may gusto, no? Walang may gusto na tayo ay mapunta doon sa dagat-dagatang apoy. Pero ito, again, ang paghatol ng Panginoon ay tumutukoy sa mga taong sumuway, tumalikod at hindi totoong nanampalataya sa Kanya. Ang talatang ito ay kawalan ng pag-asa para sa mga masasama, sa patuloy na namumuhay sa kasalanan, sa pagparusa sa kanila ng Diyos. At ito nga po ay nabanggit ko sa talata 12, yung tungkol sa pagtupok ng apoy, no? Sa mga makasalanan, sumisimbolo sa magiging kaparusahan ng Diyos. Sabi nila, parang apoy na hindi namamatay ang parusang igagawad ng Diyos. Ang takot at pananalig na humahawak sa mga tanga sa sayon na namumuhay sa kasalanan. Ang sayon ay kadalasang kumakatawan sa Jerusalem. So, o sa mga tao ng Diyos. At isang lugar kung saan inaasahang mananahan ang presensya ng Panginoon. So, ang takot sa mga makasalanan dito ay may uugnay sa pagsasakatuparan ng kabanalan at katarungan ng Diyos. Sa konteksto nito, ang takot ay isang tugon sa nalalapit na paghukom at ang presensya ng Diyos bilang isang matuwid na hukom. God is just, no? Makatwiran, makatarungan, at pag mali, pag tama, no? So ito yung babatay sa ang mga sumusuway, ang mga tumatalikod parurusahan, hindi sumusunod pala ay parurusahan, ang mga sumusunod sa kanya siyempre ay pagpapala. So nanginginig ay isang bagay na tayo ay ito ay pag may takot tayong nararamdaman. Trembling, no? Ang shaking. So ang mga taong walang pananampalataya kay Yahweh ay namumuhay sa pagsulungat o sa paggawa ng hindi angkop sa mga kalooban ng Diyos. Dito nga po nakakaranas ng panginginig, ito yung senyalis ng pagkatakot, no? At nagpapahiwatig ng malalim na reaksyon sa kamatayan ng banal na paghatol. So, ilang beses na tayo, no, pinapaalalahanan ng Isaiah na maraming bansa ang parurusahan ng Diyos dahil sa kanilang pagtalikod, no, sa kanilang paglaban sa Panginoon. So nakakatakot na tayo ay lubos nating maisip na ang mga taong ito na parurusahan ng Diyos ay sigurado na talagang makakaranas noong init ng apoy. Yung pangalang mapasok ka ng takuri, umiiyak ka na, no? So how much pa kung ikaw ay nandoon sa unlimited fire, sa walang kamatayang init, no? Pakinginig na ito ay madalas na nararamdaman ng mga taong papagalitan ng magulang, no? Ako nung papagalitan ako ng magulang ko ay nanginginig na ako noon, no? Kasama yung pisngi ko noon kasi talagang totally nandoon yung takot kasi hindi ko alam kung ano yung pampapalo, minsan kasi sinturon, minsan walis, no? So nandoon, no, isang example ng pagkatakot. So sabi nila parang apoy na hindi namamatay at parusang igagawad ng Diyos. At sino makakatagal sa init na iyon? Isang tanong na ito na binibigyan diin ang pagkilala sa kabanalan ng Diyos bilang isang tumutupok na apoy, no? Isang paghahalintulad na ginamit upang ilarawan ang pagiging dalisay ng Diyos at mapanghusga ng Diyos. So dalawang side ang ginamit, no? Makikita natin sa Deuteronomio 4:24 at sa Hebreo 12:29. Pwede niyo pong tingnan. Ang tanong ay sumasalamin sa pagkaunawa na walang sino man ang makakatayo sa harap ng Diyos sa kanilang pagiging makasalanan. Kumbaga yung tulad nung pagharap mo sa magulang mo na alam mong may kaparusahan kang matatanggap dahil nandun ka sa pagsuway, meron kang sinuway sa kanila. So ganun yung pakiramdam. Ito mas matindi kasi siyempre Panginoon, ang Diyos ang mismong haharapin mo. So, ang nagniningas na apoy kumakatawan sa kakayahan ng Diyos na dalisayin at sirain ang kasalanan. Ni hindi mo kayang humarap kung tatayo ka sa unahan sa harap ng Diyos. Ito ay dapat na patunay na pinapaalalahanan tayo na manumbalik sa Kanya.
So nagbibigay din ito sa pangangailangan ng pagsisisi at kabanalan upang manahan sa kanyang presensya. So again, dalawa lang uli ang ating pupuntahan, no? So yung sa presensya niya o sa presensya ng apoy. So wag naman po sana. Kaya tayo ay patuloy na magkaroon ng malalim na koneksyon at pagkilala sa Panginoon. Sino ang makakatagal sa walang hanggang apoy? Sino nga ba? So ang walang hanggang apoy ay sumasagisag sa walang hanggang kalikasan ng paghatol at kabanalan ng Diyos. Ang pariralang ito ay nagmumungkahi ng walang hanggang kalagayan ng matuwid na paghatol ng Diyos laban sa mga makasalanan. Ito ay tinuturo ang walang hanggang kahinatnan ng kasalanan. So mga namumuhay sa kasalanan, patuloy na gumagawa ng pagsuway sa Panginoon, ay may aasahan kang gantimpala, which is ito po yung parusa, no? Kahinatnan ng kasalanan at ang pangangailangan para sa pagtubos. Sa isang mas malawak na konteksto ng Biblia, ito ay maaaring konektado sa konsepto ng walang hanggang paghihiwalay mula sa Diyos para sa mga hindi na nagsisisi. So again, repentance, yan ang kailangan nating gawin, no? Manumbalik sa Panginoon at lumakad tayo sa kanyang mga salita. Mamuhay sa kanyang mga pinag-uutos. Tulad ng makikita sa mga verses tulad ng Mateo 25:41 kung saan ang walang hanggang apoy ay inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga anghel, sa kanyang mga kasamang sumuway sa Panginoon at naging rebelde, no? So ang tanong ay nagpapahiwatig ng pangangailangan ng banal na intervention para sa sino man na tumayo sa presensya ng Diyos na naglalarawan ng pangangailangan para sa isang tagapagligtas. Na natupad nga, no, nung dumating ang Panginoong Hesus at siya ay namatay at muling nabuhay. So tayo ay kanyang tinubos. So nagbibigay daan sa mga mananampalataya na manahan kasama ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang nagbabayad salang sakripisyo, which is nga ang Panginoong Hesus. So tayo ay tinubos mula sa ating pag-autang. Ito ay kabayaran sa ating mga kasalanan dahil walang papantay o makaka-reach doon sa requirements, no, kundi ang Panginoong Hesus. Sa pagtatapos ng talata, tumutukoy ito sa kakayanan ng Diyos, sa kapangyarihan at sa kanyang kadakilaan. Ito ay pagbibigay kaparusahan sa mga taong makasalanan sa darating na panahon. Ang mga taong hindi sa kanya nanampalataya at nagtiwala ay araw-araw na mararanasan ang init ng paghatol. So kaya tayo ay araw-araw na pinapaalalahanan ng propeta Isaiah na sa Panginoon lang tayo sumamba. Panginoon lang tayo sa tunay na Panginoon, no? Kasi marami ang nadideceive, akala nila sa Panginoon pa rin galing yung kanilang natatanggap o kanilang ginagawa. Ay minsan para na sa kanilang sarili, at minsan ito hindi na galing mismo sa Panginoon, ito'y palilil lang na ng dyablo. So ito po ay patuloy na pagkilala sa kalikasan ng Diyos, panunumbalik sa Diyos, at habang may oras pa ay tayo ay magpatuloy sa panunumbalik sa Panginoon. So ang dalawang talata ay tumutukoy sa kapangyarihan ng Panginoon na walang katapusan at ang kanyang paghatol na tapat ay para sa taong patuloy na sumusuway at tumatalikod at namumuhay sa kasalanan. Kaya nga mga kapatid, dadalhin ko na naman ito sa ating panunumbalik sa pagsuko, no? Ito lagi yung tanong ko na tayo ba ay patuloy na sa Panginoon sumusunod o baka sarili lang natin ng ating sinusunod. Beware, no? Mag-assist tayo kung tayo ba ay nasa connection pa sa Panginoon. Baka maya ay matagal na tayong naka-disconnect. So again, dalawang talatang ito ay paalaala sa atin, paalaala sa patuloy nating pamumuhay dito sa mundo na habang nandito pa tayo at kaya pa natin magpuri at sumamba sa Panginoon, tayo ay magpatuloy. Kaya nga mga kapatid, lagi kong dinadala kayo sa ganitong usapin dahil ito yung paulit-ulit
na sinasabi ng Biblia. Baka sa huli ay nadideceive lang pala kayo o nalilin lang. No? So again mga kapatid, tayo ay laging maging mapanuri, no? Sa bawat ating ginagawa, sa ating bawat desisyon, tayo ba ay dumudulog sa Panginoon o tayo ba ay napapangunahan ng ating sariling kagustuhan lamang? So madalas nangunguna ang emosyon. Ito yung talagang ginagamit ng kaaway, no, yung emotion, no. So madalas ito ay nagpapalil lang sa atin dahil kapag mataas ang emosyon, nagiging bobo tayo, no? Nagiging low IQ tayo. Kahit anong kind of emotion, masaya o sobrang galit, ay nagiging emotional tayo. So kanina, natalakay ni Pastor Dong about sa family, no? Sa family sustainability sa relationship. Ito ay isa ring pagdadala sa imahe ng ating pagiging Kristiyano, sa ating pagiging mananampalataya, na tayo ba ay nakasunod doon sa gusto ng Panginoon na nandun yung ating paggabay sa ating mga anak, o ang mga anak ay nandun yung pagsunod sa kanilang mga magulang. So again, magsisimula pa rin sa family. Magsisimula pa rin sa basic unit of the community, which is yung pamilya. Siyempre, lahat ng organization, nagsisimula yan, pinanggagalingan is yung family. So, yun po, 2 talata ay nag-iiwan sa atin ng paalaala sa kapangyarihan ng Panginoon, sa kanyang kadakilaan, sa kanyang kalikasan, na tayo ay kanyang sasamahan sa bawat oras ng ating pagharap sa araw-araw. Tandaan natin, ang pagkilos ng Diyos ay isang bagay lamang na laging nandyan, no? Kayong mga nag-aaral, tayong mga nag-aaral, ay patuloy nating kilalanin pa ang ating Panginoon at ibahagi rin ang kanyang mga utos. So again, tayo po ay dito muna nagtatapos ang ating pag-aaral. Bukas po ay start po tayo ng verse 15, no? So yan po, salamat po sa nag-join, kay Ate Alma, sa kay Sister Irene. Samahan niyo po akong manalangin sa ating pangwakas na pagtatapos. Panginoon, maraming salamat po sa patuloy na karunungan na binabigay mo sa amin. Ikaw lamang po ang tanging dapat namin papurihan at itaas. Gabayan niyo po ang bawat isa sa mga nakapakinig, sa mga nakapag-aral, sa mga nakapanood, ay maunawaan nila, Panginoon. Ikaw magbigay sa kanila ng kaunawaan upang ito ay pamuhay nila at mas makapagbigay ng kapurihan at karangalan upang kami ay magkaroon lalo ng mas malalim na relasyon sa iyo at mas maipakilala ka namin sa lahat ng mga taong hindi ka pa nakikilala, at ganoon din ay makasama namin sila sa iyong presensya. Tinataas po namin, Panginoon, ang gabing ito sa inyo. Gabayin niyo po ang mga nasa biyahe, ang mga boboto bukas. Gabayin niyo rin po ang botohan bukas. Kayo po ang manguna, Panginoon. Ikaw ang pumili, Panginoon. Ikaw ang magbigay ng karunungan sa mga boboto, sa tamang tao, sa tamang leader na iyong iluluklok, Panginoon. Ikaw po ang manguna bukas sa botohan. Tiyataas mo namin ito, Panginoon, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Maraming salamat po again, siyempre sa Teaching Life Family, Ate Alma, Ornido Family, Sister Irene, at yun po, no? Maraming salamat. Tayo po ay magkita-kita muli bukas. Maraming salamat. God bless. Bye-bye. Bye-bye.